ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, patigabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face-to-face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile always, mga sausawero at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Set ba kayo sa mula o sa puti? Eso, Ryan, ready na rin ba? Excited na mga kapatid natin dito, ha? Kayo? Gorang-gora na kami ni Chang! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan pa ngayon ay solusyonan? Face to face! Sinong sisimangot? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Huwag mong talikuran, harapin mo face to face! Happy New Day, mga kapatid! Kamusta po kayo? O isa munang, wow! Ayan naman, nakakatuwa dahil okay kayo dahil hangad namin palagi na kayo ay nasa magandang kalagayan at hindi lang ngayon kundi araw-araw kaya sama-sama tayo ulit tumalakay sa isa na namang bagong issue na sigurado kung magpapamulat sa atin ng isang katotohanang marami sa atin ay hindi pa nakakatanggap. Pero bago natin simulan yan, narito muna ang isang comment sa ating fan page sa Facebook na pinadala ni Miss Nora De Luna. Sabi niya, Ma'am Ami, masahista po ako. Lahat na po yata ng lahi ng tao, abay, nahawakan ko na nang magtrabaho ako sa Singapore at Thailand. Kapag pala masahista ka, nagkakaroon po ng tiwala ang pasyente na magkwento ng buhay-buhay nila, lalo na sa problema. Alam niyo ba, na sa kapanonood ko ng F2F, ang dami ko pong taong napapayuhan. Sa ganda po ng mga payo ninyo, pati na ang trio tagapayo, ay marami po akong natutulungan hango po sa mga nagiging payo nyo. Kaya naman nagpapasalamat po ako kasi naimbento nyo ang napakagandang programa na masasabi ko pong inspired by God. Kaya mabuhay ka, Ma'am Ami, and may God take care of your entire family. Maraming salamat, Ate Nora. Sobrang na-appreciate ko yung iyong message at thank you din sa lagi pong mga nakatutok at hindi nagsasawang makisawsaw po sa lahat ng mga issues na ating tinatalakay dito araw-araw sa Face to Face. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging magsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto, syempre, hindi ko kumpleto ang talakayan natin kung wala ang aking co-host, ang nag-iisang si Hans Mortel. Magandang araw, Chang, at mga sausawero at sausawera. Aba naku, nasabi kanina ni Chang na matututo tayo panigurado sa ating tatalakayin issue ngayong araw ngang ito. At syempre, may tatlo tayong kasama na talagang magbubukas ng ating mga kaisipan ukol sa mga importanteng bagay-bagay. Naririto po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr., ang ating siyempreng eksperto sa interpersonal relationships. Abay, wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. At siyempre pa, ang tagapagpaalala ng kapangyarihan ng pananampalataya, Father Sunny Merida. Mga kapatid, sila ang ating trio, tagapayo. At meron pa, may +1 tayo. Abay, nako, nagbabalik po sa ating programa ang isang napakahusay na consultant mula sa Department of Health. Let's welcome back Dr. Liza Ong! Naku, Chang, full force yata tayo ngayon. At sabi mo nga, mamumulat ang mga mata natin sa isang bagay na tatalakayin today. Abay, pakiramdam ko tuloy, pati ako guilty dyan. Tama ka, Hans, dahil dalawa sa mga kapatid natin ang dumaranas daw ng panlalait.
po, no or why? Bakit naman kayo ganito, mga inday? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Madalas ako nila matahin. Punong-puno na ako eh. Siyempre kahit naman sino, kung ganyanin. Eh sa akin naman kasi kahit anong nangyari, nakakatulong ako sa kapwa ko. Siya wala na siya ginawa, kundi manglait sa kapwa. Pangit siya, mukha siyang unggoy, mukha siyang pinaglisa, talangka. Talagang gigil na gigil ako, araw-araw ko siyang pinaasar kasi nga. Ganun parati niyang ginagawa sa akin. Palibasa kasi wala kayong ginawa kundi uminom ng uminom. Pinagli ka talaga sa unggoy, kasi unggoy ugali mo. Ito ang mainit na isyong tatalakayin natin ngayon sa pambansang talakserye ng Bayan, Face to Face! Mga kapatid, bago po namin gawin ang episode na ito, ay masusi po naming pinag-aralan ng bawat panig at naniniwala po kaming ito ay magiging eye-opener sa karamihan po ng ating mga kapatid na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin po tanggap ang mga kapatid po nating para sa iba ay may kakaibang itsura at naging tampulan ng tukso o ng panglalait. At hindi upang sila po ay ilantad o i-exploit dahil ang mga bisita po nating ito ang mismong lumapit po sa atin para tuldukan na ang kanilang sakit na nararamdaman dahil nga po sa tinamo nilang panlalait. Lagi raw po siyang ginagawang tampulan ng tukso ng kanyang mga kapitbahay at kung ano-anong panlalait daw ang itinatawag sa kanya at hindi na nga daw niya kinakaya ang mga ito. Ano nga ba ang kwento ng kanyang buhay? Narito po si Norma Amor at kasama ang kanyang kaibigang nakakaramdam din daw ng sakit tuwing siya ay nilalait, si Arlene Flores. Pasok! Magandang araw po, Ate Norma at Ate Arlene. Ate Norma, kayo po ba may asawa na? Meron po. May anak po. Opo. Ilan? 4 po. Okay. Si Arlene, ganun din? Meron na rin po. Gano'n na kayo katagal na magkaibigan? Mahigit na rin po kami magkaibigan po 1 taon po. Mm-mm. Eh, Ito pong sinasabing ginagawang panlalait po sa inyo, Aling Norma, sino po ang gumagawa nun? Si Conilin po. Sino itong si Conilin? Kaibigan ng matalik. Sa kabila sila eh. Kaibigan mong matalik pa? Po. Oh, bakit kanya pinagsasabihan ng mga kung ano-ano? Tuwing dumadaan akong mga ngalakal, sabi ni Conilin, Boriones, hindi niya na kayong gorelya, unggoy. Mga ngalakal Sinasabi na niya naman. yun? Opo. Bakit niya daw po sinasabi yun? Aywan po, hindi ko po alam. Meron ka bang alam, Arlene, na naging away ni Hindi po. Aling Norma at Kasi itong po, sinasabing ano po, Conilin? ano po kasi po yung magkakasama po kami ng inuman. Pagdadaan po ito, lagi po nila sinasabi na, naku, andyan na yung unggoy, andyan na yung dumadaan na. Tapos lagi po nila sinasabi daw, iniisnaban po daw sila, dinuduraan daw po sila, Oo. ganun daw po, lagi po nila sinasabi. Ginagawa po ba ninyo yun, Aling Norma, po. yung mga paratang nila? Hindi po. So, Ate Norma, medyo sensitibo po itong aking tatanungin ha, kasi napansin ko lamang po na bukod sa kayo po ay may parang bukol dito sa inyo pong baba, pinatingin na po ba ninyo yan sa doktor? Ano po ang sabi? Operahin po yun. Oo, Ito, tsaka tatanggalin daw po. Ano daw po ang problema? Ano po yan? Cancerous. Sinabi po, Opo, okay. ito. Bukod po dyan, napansin ko rin po na ang inyong mga daliri ay parang may sugat din po. Bakit po? Ninagliho po ako sa Maroya. Sino po ang nagsabi noon? Mama ko. Ng Maroya. Kayo po ba naniniwala na sa Hindi ganon? po, hindi ako Oo. naniniwala. Okay po. So, Ate Arlene, pagka magkasama kayo ni Ate Norma, ano yung madalas na sinasabi niyang sama ng loob niya sa ginagawa ng maraming tao na Yun nga po. panlalait sa kanya? Sinasabi nga po sa akin, sinasabi niya, yung mga kaibigan daw po namin, lagi po daw siya sinasabihan na unggoy daw po siya, gorilla po daw siya. Sinasabi ko naman po sa kanya, ina-explain ko naman po sa kanya, pabayaan mo na lang, wag mo nang pansinin. Basta ang isipin mo na lang, hanap buhay mo, napapakain mo yung mga anak mo, na nasa mabuti silang huwag mo nang isipin yun. Sabi ko Totoo sa kanya. yan, Ate Arlene. At Hans, bibilib ka rin kay Ate Norma kasi kahit na alam niyang nilalait siya, abay, positibo pa rin siya sa buhay niya na siya'y may hanap buhay, nabubuhay niya ang kanyang mga anak. Kumbaga, masaya pa rin siya sa kanyang Oo, buhay. totoo yan. At saka, Chang, tayong lahat, abay, may mapupulot tayo dun sa kanyang ginagawa na, ay, ba't ko papansinin? May gagawin akong ibang mas kapaki-pakinabang. Minsan po ba, Ate Norma, sumagi sa isipan ninyo na tanungin
kung bakit po nagkaganon? O nagtampo po ba kayo sa Diyos? Yun ang ano ko, yung pinagli ako ng nanay ko ng ano. Hindi ko ni... Yeah. Nilalakasan nyo na lamang po ang inyong loob para sa inyong mga anak. Sabi ko sa mga anak ko, okay lang. Maghanap mo na lang tayo kasi pinagkaano na lang tayo sa panglalait. Mga kapatid, haharap na po ang sinasabing mga dating kaibigan ni Ate Norma at Arlene. Sila raw po ang mga nanglalait at tumatawag ng kung ano-ano kay Ate Norma. Narito po si Conilyn Briones at Flora Del Barrio. Pasok! Ano? Ano sinasabi ko? Sandali lang, please. Ate Connie, sandali lang. Huwag mo nang... Ha? Lungaling ka! Hindi naman totoo sinasabi mo, Sabi gurya mo ka. na, mukha ka na talagang unggoy. Okay, sandali lang. Ate Conilyn at Ate Flora, diretsahang tanong, ano po ba ang problema kay Ate Norma at bakit po ninyo siya nilalait? Siya lang naman po siya nga ang may kasalanan niya lahat eh. Paano siya po ang may kasalanan? Kasi kami yung apat, magkakabarkada ho kami Oo, niyan. magkakainuman pa nga daw Oo kayo. nga po, kaya Oo. lang siya, nandun siya sa inuman namin. Oo. Nakipag-join pa nga siya. Ewan ko ba't nagbago ugali niyan dahil sa kanya. Ikaw ang sinungaling ka. Sandali lang. Ano nga ba ang ugat ng laitang ito? Yan po ang ilalatag natin sa atin po kasama si Connie at Aling Flora sa pagbabalik po ng Face to Face. Sino sa inyong tatlo ang nagsabi na parang bakit hindi na lang iprito yan at gawing pulutan? Dadaan nga po siya, biglang iisnabang kami, tapos may 3 beses pa yung dudura sa ganyan. So inaamin mo ikaw ang nagsabi. Kaya sabi ko, nakakainis na tong Norma na to. Sabi ko, gawin ko kaya tong prito. Laga ko muna bago i-prito.